Hello? Ayun, kala ko lang ano. Hello. Ayan. Magandang araw, Pilipinas! At oras mo natin sa buong Pilipinas, 3 minuto, makanaan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. La Niña phenomenon namumuro na ngayong buwan, 4 hanggang 7 pang bagyo. Posibleng manalasa sa Pilipinas ngayong taon, ayon po yan sa Pag-asa. Ronda Pilipinas. Senador Hontiveros hindi kontento sa mga ibinahaging impormasyon ni Alice Guo sa executive session. Ronda Pilipinas. Disbarment case laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Hindi umano pamemersonal at pamumulitika. Ayon yan kay Attorney Melvin Matibag. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, same-sex marriage. Nako, legal na po sa Thailand. Ronda Pilipinas. At sa balitang babalakasan naman, quarterfinals ng PBA Season 49 Governor's Cup. Nako, aarangkada na. Ronda Pilipinas. At para sa ating showbiz, Arnel Pineda, aminadong naapektuhan ng pambabatiko sa kanyang huling performance. Nagbantang aalis na sa Journey. Ronda Pilipinas. At nako, masungit na government employees. Nako, abangan ninyo ang kaparusahan nila sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga bang healthy? Ito, ginagawa ko rin sosto sa aking spaghetti. Ha? Sardinas? Healthy ba talaga ang sardinas? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Parang ano parang talagang may nag-aaway pagkaganyan ng background. Aha! Aha! Viral na viral po hanggang magdamag itong pagsisigawan at para na silang nagmumurahan. Nag-aaway si Senator Miguel Zubiri at si Senator Alan Peter Cayetano. Napanood nyo na ba yan? Doon sa mga nakikinig sa radyo, paparinig namin sa inyo, paparinig namin sa inyo. Tapos sa mga nanonood sa TV, panoorin ninyo. Sige, play natin. Aliw 23, go. Don't visit din, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka pa eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Ano sindak dito eh? Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa puto dun eh. Sinabi mo yun. Interes mo lang iniisip ko eh. Gusto mo ipapa-50 ano mo kami? Sabi ko sa'yo, sabi ko pare, baka pwede makiusap. This is too important. Huwag mo tenga, huwag mo tenga. No. Huwag mo tenga. Ha? Hindi ba hinawakan? Hindi mo ba nakita? Saan? Tigilan, niyapos dito. Pero walang pag-awak sa tayo.
Yung palang babae, si Senator Pia Cayetano. Yung umiyawat kay Senator Alan Peter. Tapos ang nagkasagutan po yan, nagkasagutan. Alam mo kung ano pinag-uusapan dito? Ayan. Yung Embo-Embo, barangay. Kasi yung hatian. Yung disenfranchisement nung mga botante, parang ganun yung topic eh. Pero nagkasagutan. Pagdadagdag din ng mga konsehal sa Taguig. Yun. Dahil sa Basta EMPO. tungkol sa eleksyon yan. Yun na nga. Summarized. Wala talaga. Eleksyon na talaga. At sila na ho talaga yung mga pinagpipitaga ng mga senador ng bayan. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Laban, Huwag mo tenga. Pero hindi naman sila smooth criminal. Pero, hindi naman. Pante, eh. Kasi nung bandang huli, nung nakalma na ang kanilang mga kalooban, ano ba tawag doon? Nakalamay? Hindi, parang cooler heads prevail na lang yun. Basta nakalamay. Nakalamay na yung kanilang mga kalooban. Nag-sorry naman sa isa't isa. Parang yung picture nakita, nagyakapan naman sila. Sila daw ang original, ano yun, Juday? Spice, ano yun? Spice, ano yun? Spice Boys? Spice Boys. Spice Boys. Pasensya na eh. Yung nasa isip ko kasi kanina, Spice Girls eh. Dahil sa banda, Oo. Yung Spice Boys. Pero yung, tama, Juday, no? Spice Boys. Sabi ni Juday, dadamay mo na naman. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882. At live na rin tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa lahat ng Radyo Ronda sa buong Pilipinas. O ano? Hawakan mo sa tenga. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Mga senador, sila po ang pinagpipitaga ng mga senador ng bayan, Senador Alan Peter Cayetano at Senador Migs Zubiri. Pero bati na daw eh. Tanong mo nga kung ano chismis doon na kay Ate Selly. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Umangat na sa 71% ang posibilidad na umiral ang La Nina sa bansa ngayong buwan hanggang sa unang quarter ng 2025. Ito'y ayon sa Pag-asa matapos ang pananalasa ng siyam na bagyo at hanging habagat at sa ilang bahagi ng bansa ngayong taon. Babala ng Weather Bureau, posible pang umabot sa 4 hanggang 7 bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa huling 3 buwan ng 2024. Teka, ano kaya yung susunod na bagyo? Ano pangalan? Miguel. Yung isa Alan. 2 hanggang 3 sa Oktubre, tig-1 o tig-2 sa Nobyembre at Disyembre, hanggang 3 pa sa susunod na quarter ng susunod na taon. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap na tayo ng isang report. Senador Ontiveros hindi kontento sa mga ibinahaging impormasyon ni Alice Guo kasi nag-executive session yung lola mo. Kaya pinagbigyan. Ulat mula kay Patrol 19, Sally Ortega. Bueno, Ate Sally, go! Hindi pa kontento si Senate Committee on Women, Children and Family Relations Chairman Senator Risa Ontiveros sa mga inihayag at ibinahagi na impormasyon ni Gu Waping alias Alice Guo sa sinagawang executive session kahapon. Bagamat ayon kay Ontiveros, may isang crucial personality ang kinumpirma ni Gu Waping, bagay na nagpapatunay sa teorya ng kanilang committee na ibinahagi nila noong pang nakalipas na buwan. Samantala, umaasa Senator J. Ejercito na sa susunod na executive session ay may makuha pa silang mga karagdagang impormasyon ukol sa tunay na mastermind sa illegal pogo. Maikli lang kasi anya ang kanilang ginawang executive session kahapon dahil simula na ng plenary session. Ayon kay Senator Ejercito, hindi siya naniniwala na isang Alice Guo ang nasa likuran ng operasyon ng illegal na pogo. Tiyak anya na isang international crime syndicate ang nasa likod nito at front lamang ang dating alkalde. Samantala, hindi pa itinerminate ng Committee on Women ang investigasyon sa illegal pogo. Ayon kay Ontiveros, magsasagawa pa sila ng susunod na pagdinig para mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si dating PNP Chief Benjamin Acorda at iba pang PNP personalities na may larawan na kasama ang ilang personalidad na nasasangkot sa illegal pogo tulad ni Tony Yang. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ!
Patrol Report. At alamin na natin kung may papasok na bagyo na sing lakas ng away ni na Senador. Ayaw tigilan. Ayaw tantanan eh. Ayaw tantanan. Tingnan natin kung magiging kasing lakas ng away ng Senador. Senador Alan Peter Cayetano at si Senador Migs Zubiri. Narito na ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Okay, alamin na po natin ang magiging... Ay, teka muna, Daryl, ha? Yes. Maganda tong jacket natin, eh. Itong jacket natin, Oo. ang ganda sa mata nito, eh. Oo. Ano ba to? Nakakalimutan Nakaka-cool ng ulo. Oo Oh, naman. manawagan tayo. Mananawagan tayo. May nagre-request na nga kanina eh. Ganon? Di ba may nagre-request kanina off-air? Ganon? Super tama. extra large. Yung Oo. ano daw, yung mga karambola, bigyan daw natin na parinoli. Eto, ang ganda sa mata nitong ano natin, eh. Ang ganda nila sa mata nitong jacket natin, eh. Very fresh. Very fresh at saka Yes, oo. nakaka-cool down. Oo. Kaya Senator Bigyan din natin sila. Ay, Senator Alan Jacket at Senator Zubiri, meron kaming Bingo Plus na jacket din, eh. Padadala namin kayo sa Senado. gaya nga nasabi ng isang kaibigan natin, bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket. Kaibigan natin yan. Oo, no. Bigyan ng jacket yan. Ayun. Ngayon, Excuse me, naalala ko tuloy yung... Never mind. Sige, mag-weather report. Ngayon, bibigay ko ng weather report. Baka kung ano pa maibigay natin. Senator! Good Init news ang pa rin ulo tayo. nyo, eh. Para kumalma ang init ng mga ang init ng ulo ng mga senador. Easterlies. Kaso mainit. Mainit na lagay ng panahon na mararanasan ng mga kababayan natin sa Southern Luzon at Visayas. Ibig sabihin, good news pa rin to kasi maaraw pa rin po ang mararanasan nating panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po dito sa Luzon at saka sa Visayas at sa Metro Manila. May mga chance po ng mga pag-ulan sa hapon at gabi, pero hindi po ibig sabihin na may bagyo na. Ito po ay dulot ng localized thunderstorms. Kasi pansamantalang naka-monsoon break po tayo sa buong kapuluan, ibig sabihin hindi po umiira lang southwest monsoon o hanging habagat. Bagamat may mga kumpol ng kaulapan na konting nakikita sa may western sections ng Visayas at Mindanao, hindi naman ito inaasahan na mabubuo bilang isang ganap na sama ng panahon. Talagang dalalan din ito ng weather system na umiiral na ngayon na easterlies. Silit naman tayo sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Sa Davao City, kapansin-pansin na bagamat easterlies ang nararanasan, cloudy weather conditions tayo magmula tanghali hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Pero mainit pa rin ang inaasahan nating temperatura, 30 hanggang 31 degrees at may mga chance ng mga light to moderate rains na hindi naman tatagal. Sa Metro Cebu naman, bagamat mainit ang tanggaling inaasahan sa 31 degrees, bahagyang magpapaalam ng bahagya ang ulap at magiging cloudy weather conditions tayo magmula alas 2 hanggang alas 6 ng gabi sa 30 to 31 degrees Celsius din. At sa Metro Manila naman, dahil nag-iinit ang damdamin na maraming Pilipino at mga kapitan. Si Senator lang yun. Si Senator lang ba yun? Si Senator lang yun. Senator Alan. Sa Senator... Migs. Hindi. Ano ba naman? Juan Miguel. Juan Miguel. Alan Peter at saka si Juan Miguel. Ayun. Nag-away kagabi. Meron ng pwedeng pangalan na bagyo. Bigyan natin ng Jackie Chan. Yun. Dapat pala may ganun yun. Ding! Malakas na ano. Ngayon naman, fair weather tayo magmula alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Pagdating naman ng alas 4 hanggang alas 6, cloudy weather conditions dito po sa buong Metro Manila. Asahan pa rin po ang mga pag-ulan sa hapon at gabi na minsan light, minsan moderate, may at times heavy rains din ito. Pero hindi naman ito tatagal at hindi ulit ito senyales na may bagyo. Dahil nga, inaasahan natin sa susunod na 1 hanggang 2 araw over Friday. Payday Friday, maraming mga sasahod. Payday ba sa Friday? Yes. Lagot na naman. Oo. Wala na naman mangyayari dyan sa sweldo na yan. Ay, nako. Yung mga magbe-payday Friday, asahan ninyo na wala tayong bagyo hanggang Biyernes. Hindi ko alam, pero yung iba kasi bagyo ng bayarin ang meron sa kanila. Wala, si Judith na naman ang mamamayani dyan. Ma'am Judith, ay, iba pala yun. Sumikat ang araw, baka mamaya mayari ako 5:45 ng umaga, lulubog o paaga ng pagaw, 5:50 ng hapon. Dahil ito ay papalapit na ng Months. At syempre, eto na, sino kaya nandito? Nako. Sino kaya? Si Senator May dahilan, hindi eh. 91 days to go before Christmas. Kaya si VP Sara, dahil di ba nga, naghintay ang mga kongresista. Hanggang alas 3, ha? Hanggang alas 3, di ba? Sabi nga to no avail. Yeah. Ayun. Sana ma-resolve na ang kanilang budget. Pero alam ko, sinertify na ni PBBM, ang budget, ang urgent. appropriations na urgent. So, pag budget, urgent. Super urgent yan. Amongst everything else, ang pinaka-urgent ay
budget. Ewan ko kung na-monitor ninyo yung pinost ni VP Sara, yung saan ba yung beach na yon? Ang ganda nung beach na pinuntahan ni Vice. Calaguas daw. Calaguas ba yun? Ang ganda. Ang ganda. Tingnan nyo po online, ha? Ang ganda. Puntahan nyo po. Ang ganda pati yung yung pino ng niya. Buhangin. Nung buhangin, ganda. May idea na tayo para sa outing next year ng Aliw Broadcasting Corporation. Iyan. Boss, kayo na bahala. Yan mo na aking weather report, whether you like it or not. Hindi, outing. Kayo naman eh. Makabalik ko kami alas 12 sa Balitang Bayan. Ngayon, exit na ako para wala nang ibang ulo ang uminit pa. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Samantala, nilinaw ni dating Acting Cabinet Secretary Attorney Melvin Matibag na hindi niya pinepersonal ang dating kasamaan sa gabinete ng Duterte administration na si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa gitna ito ng inihaing disbarment case sa Korte Suprema ni Attorney Matibag laban kay Attorney Roque. Sa panayam po ng DWIZ, sinabi ni Attorney Matibag na umaasa siyang maiintindihan ni Attorney Roque ang kanyang petisyon. Hindi ko naman po kailangan magpapansin at kanina naman po ako magpapapansin. Kung ganun po yung hangarin ko, mukhang napansin naman niya po ako. Pero ang ibig ko pong sabihin, sana ay hintayin niyang matanggap ang petisyon at basahin niya at doon niyo po malalaman kung ano talaga ang mga iba pang dahilan kung bakit meron pong disbarment petition against him. Kaugnay nito, binigyan din ni Attorney Matibag na walang halong politika ang inihain niyang disbarment case laban kay Attorney Roque. Alam po ninyo, lahat naman mag-iisip na lahat ng pag-ilos ay may politika. That is a reality that palagi naman po, araw-araw meron talagang kakibat na politika. Pero this is nothing to do with politics. Parehas po kami politiko. Politiko rin naman po sa aming lugar. Pero ito pong tinitingnan natin dapat dito, yung mas mataas na panawagan, the higher calling o responsibility bilang isang abogado. Kasi makakatulong po itong ginagawa natin ito para ang Korte Suprema makapagbigay po ng pamantayan ng jurisprudence po na tinatawag kung saan yun na po ang aming susundan bilang mga abogado. Doon po makikita kung ano ba yung interpretations kasi alam naman po natin lahat ng ginagawang desisyon ng Korte Suprema will belong to the jurisprudence at sasabihin nga, have the force and effect of a law para na rin pong batas yan. At maaari din pong maging basehan ng atin po sigurong mga mambabatas para magsulat po ng batas patungkol po sa ganitong mga pangyayari. Hashtag jurisprudence. Yan po ang tinig ni dating Acting Cabinet Secretary Attorney Melvin Matibag sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Nagsimula ng ilabas ng Philippine Ports Authority and Department of Agriculture ang tonetoneladang imported na bigas na naimbak sa Manila International Container Port. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa panayam ng DWIZ, mahigpit o mahigit 250 na mula sa 288 containers na na-stock sa mga pantalan ang nailabas mula nung isang araw. Yung 888 na container, ito ay katumbas na 23,000 metric tons o 23 million kilos na bigas. Nasimula na yan na lumabas. Nung nag-usap kami nung isang araw ay mahigit 215 na container na yung nakalabas. At ayon na rin nga sa pag-uusap ay bago mag-October 1 ay hopefully, kung hindi man lahat ay karamihan ay nakalabas na. At magbibigay din sila ng ulat. Binigyan din ni ASEC de Mesa na hindi nakakaapekto ang mga natenggang imported rice na sa mataas na presyo ng bigas sa merkado. Kung titingnan natin itong 23,000 metric tons, doon sa kabuuan na imported natin na pumasok simula January, katumbas lang ito ng 0.75%. Maliit lang. Very insignificant ito. Okay. At actually, yung iba naman karamihan ito ay less than 30 days. Dalawa lang yung isa yung 160 days at isa yung 275 and already considered abandoned. So these are very small amount naman. At saka yung mga kukuha na mga importers, singilin. Nung espasyong naimbakan dyan sa di ba? Sa port.
Tinigyan ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio kulang na sa panahon ayon kay Secretary Larry Gadon. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayayo Paco, Kuya Aya, go! Malabo nang umusad ang anumang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang opinyon ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon sa binabalak na impeachment ng grupong Makabayan Black sa Kamara laban sa Vice President. Ayon kay Attorney Gadon, kakapusin sa panahon ng Kongreso sa pagtalakay sa anumang magiging reklamo para patalsikin ng pangalawang Pangulo. Ngayong araw, ang huling sesyon ng Kongreso dahil magsisimula na uli ang kanilang recess at babalik sa buwan ng Nobyembre kung saan magiging abala naman sila sa pagtalakay sa panukalang pambansang budget. Pagdating naman ng Enero ay magsisimula na ang campaign period para sa senador at party list, habang sa Marso ay simula na ng kampanya para sa mga lokal na posisyon. Kung kaya't imposible na umanong umusad ang anumang magiging reklamo laban kay Duterte hanggang sa susunod na taon. Ito is Patrol number 5. Ayaw yung pangkomparisyon kilometro ng lakas, DWIZ. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. VP Duterte hinamon na maging patas at sagutin ang kontrobersyal na beach trip nito sa gitna ng budget deliberation. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Hinamon ng Teacher Solon si Vice President Sara Duterte Carpio na maging patas at sagutin ang kontrobersyal na beach trip nito sa gitna ng mahalagang deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, lumilitaw ang katotohanan hinggil sa presensya o pagbisita ng Vice Presidente sa Calaguas Island mula Setyembre 21 hanggang 23. Anya, nakababahala na piniling itanggi ng pangalawang Pangulo ang napatunayang ulat bilang pekeng balita sa kabila ng malinaw na dokumentasyon ng pinuntahan niyang lugar. Binigyan diin na ng mambabatas ang tila kawalan ng pagpapahalaga ni VP Sara sa kanyang tungkulin sa taong bayan. Naniniwala si Representative Castro na karapatan ng isang opisyal na magkaroon ng sariling oras pero hindi anya katanggap-tanggap na gawin ito sa gitna ng mahalagang deliberasyon sa budget ng OVP. Iginiit ng Congresswoman na mahalaga para sa mga lingkod bayan na maging tapat at responsable sa kanilang mga aksyon at marapat lamang na harapin ng Vice Presidente ang issue o mga alegasyong ibinabato laban sa kanya at sa kanyang tanggapan upang mabigyan ng malinaw na paliwanag ang mga Pilipino. Dagdag pa ng kongresista na karapat-dapat lamang na magkaroon ang ating mga kababayan na mga lider na inuuna ang katotohanan at ang integridad sa paglilingkod sa bayan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, meron pa pong isa pang report. Batikos ng mga kongresista, hindi inalintana ni Vice President Duterte. Kagandahan ng Calaguas Island pinapurihan. Alamin natin ang report ni Melvin Machado. Melvin, go! Pinuri ni Vice President Sara Duterte ang ganda ng Calaguas sa lalawigan ng Camarines Norte na kanyang binisita ni Note na karaang Lunes kasabay ng kanyang pakikipag-usap sa Barangay Council ng Banokbok at Mangkawayan, 2 sa 3 barangay ng Calaguas. Nag-iikot din sa Vinsons, Camarines Norte ang Vice Presidente. Sa kanyang talumpati, muli nitong sinabi na ipinapaubay na niya sa House of Representatives ang pagtalakay sa budget ng Office of the Vice President habang magtutuloy-tuloy lang umano ang kanilang trabaho. Nag-alok
nag-aalok din ng tulong mula sa kanilang tanggapan sa lungsod ng Legazpi ang Vice Presidente para sa lalawigan ng Camarines Norte. Narito ang bahagi ng talumpati ni Vice President Sara Duterte sa pagbisita nito sa lalawigan ng Camarines Norte. Pero nung pumunta ako dito sa Camarines Norte, pumunta ako sa Calaguas, walang makakatalo sa Camarines Norte. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Siguro naka-live-stream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang na dilo ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Kung ano po matulong namin sa opisina namin sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol Region. Konti lang po yan sila pero sinusubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano po matulong namin, ipaalam niyo po sa amin dahil alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po na ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte samantala na unang bumisita ang Vice Presidente sa lungsod ng Naga nitong nakaraang Peña Francia Fiesta. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa MP May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Hay nako! Dami na talaga nangyayari. Ha? Ang dami na talaga mga issues, mga balita. Yung iba, uunahin muna yung chismis, tapos i-confirm, i-deny. O, di ba? Dahil dyan sa Senado, di ba? Kaya, pagka ikaw hindi healthy, ha? Wala kang tinitake na kahit na anumang supplement sa katawan mo, ay talagang sasakit ang ulo mo sa kakaisip sa mga yan. Ha? Nako, eto, hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal? Aba, subukan mo na rin. MX3 capsules. Sigurado po ito na safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay ninyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. Okay, bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. Iyon! Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 31 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Oy! Ano ba ngayon? Miyerkules. Nasa kalagitnaan po tayo ng linggong ito at nasa kalagitnaan tayo ng ating mga trabaho, mga iisipin. Nako! Talagang nakakasakit ng katawan yan. Hindi lang sakit ng katawan yan. Diretso yan hanggang ulo. Pero isa lang ho ang solusyon diyan ay talaga makakatulong sa inyo. Mag-Herbalaya Liniment Oil na. Ha? Dahil sa Herbalaya Liniment Oil ay siguradong ginhawa agad ang inyong mararamdaman. Ha? Kinilala po sila ng Asia Pacific Awards Council, Q-Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na quality, dekalidad ang Herbalaya. Kaya hindi na ho uso ngayon yung tinitiis-tiis yung sakit. Nako, wag na ho kayo magtitiis ng sakit. Ano pa? Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas! At isa ho sa mga magpapasakit ng ulo natin dahil parang hindi pa yata kahapon yung pinaka-last day ng strike ng mga jeepney natin ay hindi pa daw yun last. Meron pa daw susunod o meron pa schedule. Kaya kahapon may mga eskwelahan o mga schools na nagsuspindi na ng kanilang mga klase.
Oo, dahil nahirapan nga doon sa first day. Teka muna, mas maganda ho, pag-usapan ho natin ito. Nasa linya po natin ang si Yusek po ng Department of Transportation. Suki na natin ito, si Yusek Andy Ortega. Yusek, magandang araw po. Ay, Dennis, good po. morning. Magandang umaga sa inyong lahat yan. Apo. Yusek, naku, pag-usapan ho natin dahil na-interview ko ho kahapon si Camondi Flora, si Camondi, at ang sabi po niya ay hindi daw po yata titigil yung parang part 1 dahil may susunod pang schedule. Gaano ho naapektuhan yung ating mga kababayan base po sa data na hawak po ninyo kahapon? Dahil meron yata mga eskwelahan na nag-suspend na ng mga pasok nila sa eskwela, Yusek Siguro kung ibabatay natin sa kalye, no? Sa kalye, the past 2 days, halos pareho to ng mga medyo nakaraan na halos walang epekto na sa ating mga mananakay. Dahil number 1, yung ginagawang aksyon ng dalawang grupo natin sa transportasyon, nasanay na yung mga kababayan natin, nasanay na po yung gobyerno, nasanay na yung mga private institutions. Parang meron na silang ginagawang mekanismo na pag ginawa nila yon, may gagawin para halos walang epekto. So parang it has become an everyday thing sa buhay. Parang nakasanayan na po natin yung gawain nila. Unang-una, respeto po sa kanila. Kahit dalawa na lang naman po sila sa daan-daan or libong grupo na ayaw, nire-respeto natin yung kanilang gawain. Pero on the part of the government, laging prepared po tayo, no? Anytime na nagdeklara sila, prepared po tayo. Yung LGUs, MMDA yan, malaking tulong po sa atin, naka-prepare po. Pero I guess naging normal na lang sa buhay na hindi naman po natin sila mapipigilan. Basta importante naman po, alam niyo naman, wala silang gagawin mga bawal o labag sa batas. But, they count less than 5% po sa buong sektor ng transportasyon. If you go outside of Metro Manila, hindi pinag-uusapan po yung kanilang ginagawa. So siguro po, we just have to live with it na talagang ayaw nilang sumama sa programa ng gobyerno, which number 1 po is yung consolidation, and that's the reality na lang po siguro, Dennis. Yusek, tayo po ba nagpalabas ng mga libreng sakay kahapon sa government side po? Laging nakahanda. Tawag po namin dyan is rescue vehicle po, Dennis. Para kung may problema, pili naman na kung ano yung lugar na pwedeng may mangyari. And then next is, nung Monday, nagtanong ako, ang sabi, less than 5 na bus ang nailabas ng MMDA. Less than 5, no? Siguro yun yung during certain rush hour. And then kahapon, wala akong report na natanggap na nagpalabas po sila. So clear po and I'm sure na monitor naman po natin. So it's very clear na hindi na talaga, sabi nga ng ibang transpo leader gaya ni Boy Vargas, hindi na uso ang welga ng mga sektor sa transportasyon. So I guess very, very, very minimal na lang po yung impact na nangyayari po. Yun hong pinalabas ho na 5 bus, kumusta ho ang monitoring po ninyo? Nagamit po ba o talagang naging part lang talaga ng sakayan ng mga kababayan po natin? Ay, nagamit po yun. Pero siguro po nagamit isang beses lang. And I'm sure during rush hour lang po yun. So, alam mo, very sensitive po kami sa report ng ating mamamayan kung may mga stranded, may mga problema. But to be very transparent, the other day and yesterday, ako mismo, wala akong natanggap na tawag from our contact. So, halos walang epekto po talaga yung kanilang ginagawa. Ilang % na lang ho ba talaga, Yusek, ang hindi nagko-consolidate? Ay, that's a good question. Ganito po yun. Lahat ng franchises or operators, let's count it at 100%. So, ganun po yun, 100%. 83% ay nag-consolidate na po as of April 30. So, may natitira pang 17% po, di ba? Ngunit sa 17% po dyan, may malaking porsyento dyan yung hindi talaga pinakonsolidate na ng LTFRB. Kasi yan yung mga ruta na ang prangkisa siguro 1, 2 or 3. Ito yung mga konti lang. Ito yung mga nasa liblib na lugar, maliliit na lugar sa outside of Metro Manila or in the provinces. Pero
hindi na pinakonsolidate yun kasi parang it's not right na mag-consolidate, dalawa lang kayo. So yun, may porsyento yun. Pero meron din dito, Dennis, mga operators for the past 20, 30 years, may prangkisa sila ha, bilang sila, ngunit hindi na sila pumapasada for the past years dahil nga siguro nag-retire na, ayaw na, wala nang sasakyan. Opo. So yung natitirang 17% na hindi nag-consolidate base sa numero, to be fair, siguro mga 5% lang yung dalawang grupo na talagang ayaw. Kung talagang yung prangkisa na tumatakbo at ayaw, let's have it at around 5% po, more or less. Opo. Yung 5% po yun representing Metro Mega Manila o buong Pilipinas po? Buong Pilipinas naman buong po. Pilipinas, buong Pilipinas. Pero if you will look at the 5% na ayaw mag-consolidate, Opo. and the 83% nag-consolidate, yun po yung numero na kayang-kayang tugunan ang 5% na ayaw. Kunyari po, sa ruta na ito, merong 100 na sasakyan, merong 5 na ayaw, so yung 95 na units, kayang punuan yung 5 na ayaw. Kunyari, may isang ruta, maraming hindi nag-consolidate. So yung ruta na nasa tabi ay bibigyan ng special permit para matugunan yung pangangailangan ng ruta na yon. So yun po ang nangyayari ngayon sa buong Pilipinas. Nagtutulungan po yung mga different consolidated cooperatives para matulungan yung mga ayaw na mag-consolidate naman. Matter of dispatching na lang siguro yun, Yusek, no? Tama po kayo. At saka just to clarify, no, makakatulong po kayo sa informasyon. Opo. Yung mga hindi nag-consolidate, mga operators, meaning, di ba, kahit paano po, they are considered as businessmen. So decision nila yon na ayaw mag-consolidate. Nire-respeto po natin yun kasi baka mamaya ang iba, ayoko na yan, mag-ibang negosyo na ako. Or yung mga iba dyan, ako matanda na ako, ayoko na yan, ganyong klaseng korporasyon, kooperatiba. Opo. So, respeto sa decision. Ngunit, yung drivers na libo-libo doon sa mga operators na ayaw, pwede naman pong lumipat sila ng mga trabaho nila sa mga operators na nag-consolidate. So the drivers can change from the operators and be members of cooperatives. So tuloy ang trabaho ng mga drivers po. So, yung encouragement nyo po ay lumipat sa mga kooperatiba. Bakit po? Hindi na ho sila pwede magtayo ng sarili nilang kooperatiba? Yung 5%? Yung 5%, may deadline po, di ba? April 30. Itong beses to, di ba itong beses to in-extend? Yes. Talagang ayaw na. So, wala na silang pag-asa. Pero ito lang latest to. Dahil nga talaga naman, alam mo, gusto nating tumulong. At nag-meeting ang DOTR sa team with Secretary or Senate President Escudero. Alam mo na pag-usapan doon, ganito na lang. Yung mga gusto pang humabol, kasi baka mamaya meron iilan dyan na operator, nagbago ng isip, or baka mamaya sabi gusto ko, alam mo, pagbibigyan namin sila, gumawa sila ng papel at mag-apila sa LTFRB. Ngayon, pag ginawa nila yon, there is a chance na ma-accept at maka-join sila ng kooperatiba. Yun po yung naging usapan at lalong pagtulong pa ng gobyerno kasi baka mamaya merong iilan dyan na magbabago ng isip. So they still have a chance, pero they should request, write a letter to LTFRB na gusto nilang mag-join sa mga kooperatibang existing. Yun po, may pag-asa pa po tayong makatulong. Ano po ito? Kanya-kanya, individual capacity po or isang grupo dapat sila? Kung isang grupo sila, ilan po sila ang minimum po ng grupo? Kasi when we talk about operators, kanya-kanya naman yan. Tama. So individually, as a group or individual, they could say, LTFRB, gusto ko na po sanang sumama. Pwede ba, merong kooperatiba dito, kooperatiba A, dito sa ruta ko. Please allow me to join them. Then we will definitely consider yung kanilang apila naman po. Yun. So, ibig sabihin, talagang hindi na talaga bibigay ang Department of Transportation. Ibig sabihin. alam mo din, pasensya na, I just have to make a little explanation. Sige po. Ang pagkukonsolidate, yung sasama ka sa kooperatiba from operator, watak-watak, kanya-kanya, magkooperatiba, yun ang puso ng programang ito dahil malaki ang tulong, malaki ang lakas
pag nagsama-sama kayo, kaya nga sabi ni Secretary, non-negotiable yan kasi nga naman, yun ang buhay ng programa na ito. Magsama-sama. Kasi can you imagine kung meron tayong 150,000 operators dati na individual, paano ang takbo ng negosyo? Paano yung assurance na may sasakyan sa kalye? Paano natin ma-assure ang safety kung kanya-kanya at hindi mo alam hindi mo alam paano siya mag-maintain ng sasakyan. Hindi mo alam kung kailan niya ipapatakbo yung sasakyan niya. Baka mamaya kung sabay-sabay pag mayroong bagyo or rather, matraffic ayaw ilabas yung mga sasakyan, di mo sasakyan yung mga tao. Kung nagsabay-sabay yan, di matraffic. Yun ang essence also ng programa to help in the traffic. Okay, kung hindi sila miyembro po ng nung consolidation at nung wala silang plano from the past at saka itong mga susunod na araw, yung mga nagtigil pasada po yun po ba'y may tuturing na kolorum na? Alam mo, they are, kolorum na po yun kasi wala silang prangkisa na or rather wala silang consolidation documents. Hindi sila makaka-register sa LTO as a public utility vehicle kasi hindi sila nag-consolidate. So yung mga magpaparegister sa LTO na jeep, UB, hahanapan ka ng papeles, wala. Hindi ka na pwede mag-register. Pwede mo siyang i-register as a private vehicle na lang. So yun po yung epekto ng kanilang ginawang desisyon. Yun. So ibig sabihin, yung tigil pasada po nila kahapon na wala sila sa kalye, in the first place, dapat talaga wala sila sa kalye. Alam mo, klaro at tama ka. Sabi ko nga, they are not doing a strike. Ang strike ay gawain ng isang consolidated na merong gustong sabihin, magsa-strike sila. Pero yung wala ka ng karapatan sa kalye, you are not going on strike. You are doing a rally. Yun, rally po or action, mass action po. Kailangan ng permit doon. Karapatan naman po basta as long as walang violation. Alam mo naman po, at tama po kayo, kailangan din ng permit natin sa ating mga LGU. Yun. Yusek Andy Ortega, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Laging maraming salamat sa inyo. Laging malaking tulong kayo sa ating mga mamamayan. Thank you po. Thank you po. Department of Transportation na Undersecretary Andy Ortega. Ronda Pilipinas! Oy! Di ko pala natanong kung ilang taon na si Yusek. Dahil Yusek, sa mga kalalakihan, tulad natin, Yusek, alam nyo bang ang karaniwang sakit natin, o tayo karaniwan, prostate cancer. Ang prostate ay bahagi yan ng ating katawan na posibleng lumaki pagtungtong na edad na 45 pataas at kalimitang nauuwi sa komplikasyon, Yusek. Ilan sa sintomas nito, Yusek, ang hirap sa pag-ihi, pananakit ng pelvic area at bone pain. Bone pain! Kaya naman, Yusek, para maiwasan nating dalawa, simulan na natin alagaan sa pag-inom ng Prostamin. Ang Prostamin ay isang natural dietary supplement para sa prostate health na siguradong makakatulong sa pagbawas ng paglaki ng prostate. Iba talaga ang alagang Prostamin! Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras! Yan 8 minuto pa bago mag-alas 11 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Grabe dami kong commercial Attorney, pengin bonus Teka muna, para sa ating balitang sports, quarterfinals ng PBA Season 49 Governors Cup. Aarangkada na, sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Matapos ang 5 linggo ng double round-robin eliminations, magsisimula na mamaya ang playoffs ng PBA Governors Cup ngayong season. Unang maghaharap ang serye sa pagitan ng TNT Tropang Giga at NLEX Road Warriors. Magtutuos ang dalawang koponan mamayang alas 5:30 ng hapon. Sa ikalawang laban naman, sisimulan ang serye sa pagitan naman ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at Raynor Shine Elasto Painters. Magsisimula ang kanilang Game 1 sa ganap na alas 7:30 ng gabi. Ang mga nasabing laro ay idarao sa Ninoy Aquino Stadium. Habang ang serye naman ng Meralco Bolts at Barangay Ginebra San Miguel, pati na ang laban ng San Miguel Beerman at Converge Fiber Xers ay matutunghayan bukas. Katulad ng inaasahan, isang panalo ang kinakailangan ng Bolts
Elasto Painters, Beermen at Road Warriors dahil sa kanilang twice-to-beat advantage. At yan ang sports news. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day, ang plastic nire-recycle, hindi inuugali. Saba, ang plastic nire-recycle, hindi inuugali. Yun! Tandali. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tawayan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo To Passion with Attorney for to Passion, Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.